broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 4:01 ng hapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada News Headlines. Sa ating mga headlines, Palasyo hindi pipilitin si Binay na dumalo sa Senate hearing. Negosyante at government officials magsasama sa summit sa port congestion problem. Investigasyon ng NBI sa bribery issue sa Maguindanao Massacre tinapos na. At pagpasa ng mga Yolanda survivors sa gastos sa power restoration, pinauubaya na sa DOE. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang hapon mga kabrigada. Hatid ng Brigada News FM Philippines sa Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ay inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat at Brigada Sandy Madarcos. Araw ho ngayon ng Biyernes, November 14, 2014. 41 days na lang mga kabrigada, Pasko na. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa detalye ng ating balitang nasyonal, nanindigan ng palasyo na nagpakita ng good example si Senate President Franklin Drilon sa pagharap nito sa investigasyon ng Senado sa umano'y overpriced na Iloilo Convention Center. Itong tugon ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda nang tanungin kung dapat bang gayahin ni Vice President Gigi Malbinay si Drilon sa pagharap nito sa investigasyon ng Senado, gayong pareho silang nakalagay sa kontrobersiya. Ayon kay Lasierda, pumayag si Drilon na harapin ang investigasyon kaya't magandang halimbawa ito sa lahat ng public officials. Pero agad na nilinaw ni Lasierda na ipinaubaya pa rin ng administrasyon sa pangalawang Pangulo ang pagpapasya kung haharap ito sa mga investigasyon ng Senado. Nanatili din anya ang paninindigan ng palasyo na dumistansya sa isyo ng Vice Presidente.
Samantala, iginagalang ng palasyo ang pahayag ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na posibleng umabot pa ng 6 na buwan ang investigasyon kay Vice President Jejo Marbinay. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na wala naman talagang intensyon si Pangulong Benigno Aquino III na ipatigil o harangin ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee laban kay Vice President Binay bilang paggalang sa pagiging independent at co-equal branch ng Senado. Nilinaw din ni Lacerda na nagkapaliwanagan na ang palasyo at ng ilang senador, partikular ang nasabing subcommittee, at wala naman anyang dahilan para tuluyang mag-away ang mga ito at ang administrasyon. Kinumpirma din ni Lacerda na mayroong attempt na pag-awayin ang Pangulo at ilang senador dahil sa isyu ng investigasyon sa Vice Presidente. Samantala, nag-improve na daw ng gusto ang kalagayan ng Manila Port Terminal kung saan marami na ang mga container na nakaimbak at nailipat sa port ng Subic at Batangas. Ayon yan kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda. Ito'y sa gitna ng inaasahang pagdagsa pa lalo ng mga imports dahil sa Christmas season, bagamat anya ay nagpapatuloy ang effort para tuluyan ng malinis ang Manila Port. Aminado naman si Lacerda na inaasahan na ang pagkakaroon ng inconvenience sa port dahil sa Christmas season, pero inaasahan na magluluwag na ito ng tuluyan sa susunod na taon pagkatapos ng holiday season. Sa kaugnay na balita, isang summit na dadaluhan ng nasa 300 na mga negosyante at opisyal ng gobyerno ang itinakda para talakayin ang problema ng port congestion. Gagawin ang summit sa November 17 sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Filipino Chamber of Commerce and Industry Chairman Emeritus Noyme Saludo, layunin ng pagtitipon na masolusyonan ang hindi pa rin matapos-tapos na problema sa pagsisikip sa dalawang pantalan sa Maynila. Kabilang sa mga inimbitahang dumalo, sina Cabinet Secretary Jose Rene Almendras at mga opisyal mula sa Bureau of Customs, Philippine Ports Authority, Metro Manila Development Authority, International Container Terminal Services, ASEAN Terminals Inc. at Department of Transportation and Communications. Ilan sa mga isyong tatalakayin ay ang traffic management, customs procedures, anti-smuggling initiatives, shipping lines regulations at ports development. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, mabilang ngayon ang Department of Health sa publiko na iwasan ang mga espekulasyon kaugnay sa kalusugan ng isang Pinoy peacekeeper na nilagdat habang nasa 21-day quarantine sa Caballo Island. Una rito, kinumpirma ng DOH Acting Secretary Janet Garin na ang sundalo ay nagkaroon ng lagnat at kasalukuyang isinasailalim sa mas masusing obserbasyon sa isang ospital, kasabay ng pagtitiyak na nanatiling Ebola-free o virus-free ang bansa. Ang Philippine contingent ay dumating kamakailan sa bansa mula sa kanilang tour of duty sa Liberia, isa sa mga bansa na mayroong outbreak ng nakakahawang sakit. Matatandaan na sinabi sa Brigada News FM ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Head Lieutenant Colonel Harold Cabunok na sumailalim sa Ebola test ang Philippine contingent noong November 8 at nagnegatibo naman ang mga ito sa nakakahawang sakit. Matatandaan din na ipinag-utos mismo ng Pangulong Benigno Aquino III ang pagpapauwi sa mga Pinoy peacekeepers mula sa mga bansang may outbreak ng Ebola para na rin sa kanilang kaligtasan. Sa Caballo Island, nagtalaga ang Department of Health ng 4 na mga doktor na siyang magmomonitor sa kanilang kalagayan. Samantala, sa kaugnay na report, palasyo nagpaliwanag sa mga kritiko ng mga protective suit laban sa Ebola virus. Ang report ihatid sa atin ni Brigada Leo Malikdem. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report! Dumipensa ang Malacanang sa mga batikos na hindi daw akma ang mga personal protective equipment o PPE ng mga health workers na sumalubong sa 133 Pinoy peacekeepers mula sa Liberia na ngayon ay naka-quarantine sa Caballo Island. Kaugnay nito, nilinaw ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na sadyang iba ang ginagamit na suit sa training at sa briefing kumpara sa actual na suot sakaling magpositibo sa Ebola ang isa sa mga peacekeepers, kung saan mismong taga World Health Organization ang nagsagawa ng pagsasanay. Nilinaw din ni Lacerda na base sa report ng Department of Health, hindi naman nahahawa ang isang tao kahit hindi magsuot ng protective gear kapag hindi naman nagpapakita ng simptomas ang isang galing sa Ebola-stricken country. Samantala, kinumpirma ni Lacerda na mayroong sapat na stock ng suit ang bansa para sa susunod na 3 buwan sakaling kailanganin ito, kung saan base naman sa DOH, minsan lang maaaring gamitin ang bawat isang PPE. Nakadepende na rin anya sa DOH kung kakailanganing humiling ng dagdag na pondo para sa pagbili ng mga protective suit. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News.
Sa iba pang balita, natapos na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon kaugnay sa sinasabing suhulan sa ilang state prosecutors na may hawak sa kaso ng Maguindanao Massacre. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, walang matibay na ebidensya na magdidiin sa mga inakusahang prosecutors na umano'y sinahulan ng pamilya ang patuan na pangunahing akusado sa malagim na pagpatay sa nasa 58 na katao noong November 23, 2009 sa Sitio Masalay, Barangay Salman sa bayan ng Ampatuan sa lalawigan ng Maguindanao. Inihayag ni De Lima na isumiti na ng investigating team ang kanilang report sa DOJ, subalit tumanggi naman ang kalihim na idetalye pa ang mga nilalaman nito. Hindi na rin nagbigay pa ng dagdag na detalye sa sinasabing suhulan si NBI Director Virgilio Mendez, maliban na lamang sa pagsasabing walang patunay at ebidensya sa sinasabing suhulan. Una nang pinalitan ni De Lima si Undersecretary Francisco Baraan III bilang tagapangasiwa ng panel ng public prosecutors, bagamat nahihirapan siya sa pagtimbang ng sitwasyon dahil pinagkakatiwalaan naman niya ang mga public prosecutors. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala sa pinakahuling balitang nasyonal, ipinaubayan na ng Malacanang sa Department of Energy ang pagtugon sa mga balitang ipapasa at sisimulan ng sigilin ng National Grid Corporation ang mga Yolanda survivors sa mga naggastos sa restoration ng mga linya ng kuryente na sinira ng Super Typhoon Yolanda. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na bahala ng Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Jericho Padilla sa isyu dahil sila naman ang nakakaalam ng dapat gawin sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Una dito ay lumutang ang balitang sisimulan ng bawiin sa mga consumers sa mga Yolanda affected areas ang 2 bilyong pesos na nagastos para maibalik ang supply ng kuryente. Sa iba pang balita, hindi na babahala ang Malacanang na posibleng pangunahan ni Vice President Jejo Marbinay ang destabilization laban sa administrasyon matapos ibunyag ni Senator Antonio Trillanes IV na kasama nila sa pagpaplano ng destabilisasyon noon si Binay laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na kampante ang administrasyon dahil mayroon namang intelligence sector na in charge sakaling may matunugan silang banta sa pamahalaan. Dumistansya din si Lacerda sa issue kasabay ng pahayag niyang bahala na ang kampo ni Trillanes at Binay na magpaliwanag sa publiko hinggil dito at hindi na ito issue para sa palasyo. Matatandaan na ibinulgar ni Senator Trillanes na iniwan sila sa ere noon ni Vice President Binay matapos pagplanuhan ang destabilisasyon sa Arroyo administration. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Kunin naman natin ang latest update sa Mount Mayon mula sa ating kabrigada nga si Richard Barba. Brigada Richard B, i-brigada mo! Mga natitirang alagang hayop sa Animal Evacuation Center sa bayan ng Kamalig Albay nagkakasakit na. Sa impormasyon na kalap ng Brigada News, 8 baka na ang may sakit ng putrat o nabubulok na paa ayon sa caretaker ng Animal Evacuation Center sa naturang bayan. Dinapuan o inatake ng malalaking langaw ang sugat sa paa ng naturang mga baka. Pasalamat na lang ang caretaker dahil sa ngayon ay kaunti na lamang ang bilang ng mga alagang hayop. Mula sa mahigit 200, mahigit na lamang 30 ang natitira sa naturang evacuation centers. Malaki rin ang pasalamat ng naturang caretaker sa World Animal Protection dahil sa patuloy na pagsuporta at pagbibigay ng gamot para magamot na ang putrat ng mga naturang alagang baka. Samantala, nananatili pa rin nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon kaya hindi pa rin pwedeng pauwiin ang mga residenteng nasa evacuation center na nakatira sa loob ng 6 km permanent danger zone. Mula rito sa lalawigan ng Albay, Richard Barba, Brigada News. Maraming salamat Brigada Richard B. dyan sa lalawigan ng Albay. Samantala mga kabrigada, Ano? alam ko na. Prostate cancer, isa sa sakit na mga kalalakihan na hindi maiwasan. Brigada Luna, kung hindi magiging maayos ang pangangalaga sa kanilang pagkalalaki. Kami natin natututunan dito. Alam nyo ba mga kabrigada na 2 sa 10 mga kalalakihan ang may posibilidad na magkaroon nito? At mas prone dito ang nasa edad na 20 pataas. Ay,
Pasok ko dyan. Pasok si Glenn dyan. Oh. Ngunit lumabas sa isang pag-aaral na ang lalaki na madalas magpalabas ng kanyang punla ng 5 hanggang sa may gitpang beses sa loob ng isang linggo. Pasok ka rin ba dyan, Brigada Sandy? Pasok ako dyan. Ay mababa ang posibilidad na magkaroon ng prostate cancer. Diba? Subalit ka, Brigada, wala kang dapat na ipangamba. At pala'y may solusyon ha? Dahil sa tulong ng Tungkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay siguradong punla mo sa araw-araw. Aapaw yan. O, kita niyo yan mga guys, no? Kaya naman mag-Drymax Dietary Supplement Capsule na. Take 1 capsule 30 minutes before love making. 24 oras ka malakas at punla mo na gusto mong ilabas. Tiyak! Wagas! Kita mo yan? Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka ba? Available ho yan mga kabrigada sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. One time na yung Filipino time, alas 4:15 ng hapon. At yan po ang unang bahagi ng ating balita live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at Drymax Adult Herbal Supplement. Kasama pa rin si Brigada Luna Agimat at ang inyong lingkod Brigada Sandy Madarcos, manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. Kataw-anak! Hoy, Bardak! Bakit late ka na naman sa klasiko, ha? Nawalan kasi ng 500 yung kasabayan ko na lalaki kanina, ma'am. At tinulungan mo siya maghanap? Hindi, ma'am. Tinakpan ko po yung 500 hanggang tuluyan na siyang nakaalis. Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. 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 Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed, at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inom mo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drymax Dietary Supplement Capsule ay mabibili na sa South Star Drug nationwide, RBV Pharmacy, Palanas, Lemery, Batangas, Veslino Hidalgo Pharmacy, Poblacion, San Antonio, Quezon, City Drug, Blue Boss, Makati City, at AMYRC Drug and General Merchandise sa Public Market, Santa Cruz, Laguna. The time has come to crown the next environmental queen. Carousel Productions and Crimsilk proudly welcome the delegates of Miss Earth 2014. The most relevant beauty pageant in the world kicks off for another year of caring for Mother Earth. Join the crusade to save the planet. Watch out for the Grand Coronation Night on November 29, Saturday, 7 p.m. at the UP Theater in Quezon City. Telecast on Star World. Also broadcast on November 30, Sunday, 10 a.m. on ABS-CBN. The Miss Earth 2014 delegates will be billeted at Green Sun, the official home, and in partnership with Brigada News FM National, the Music and News Authority.